Hello, magandang umaga muli mga lalabs, mga bayets. Pag-uusapan natin itong iho di putang presidenteng binoto kong ngiwi bangag. Na to, kung saan ay ito, basa kayo dyan. Malacanang tinutulan ang petisyon ng Korte Suprema na utusan si Marcos na sumailalim daw sa drug test at maglabas ng kanyang medical bulletin dahil marami kasing mga pautot ngayon ang administrasyong bangag na to at nguwe. Nandun, patalon-talon siya, pasayaw-sayaw, pajaging-jaging, ang putang inang ito na hindi nagpakita ng mahigit 1 linggo dahil according umano sa mga nagsisirculate sa social media, napunta ng hospital dahil na-overdose sa kanyang sinisinghot na favorite white powdery substance. Sabi ng iba, tsogi na nasa freezer na daw. Nako. So ayon sa balita ngayon, Malacanang ngayon nga tinutulan ang petisyon sa Korte Suprema na utusan si Marcos na sumailalim sa drug test at maglabas ng medical bulletin. Mariing tinutulan ng Malacanang ang petisyon sa Supreme Court of the Philippines na humihiling na utusan si Marcos Jr. na yun nga magpa-hair follicle drug test at ilabas ang kanyang medical bulletin. Yun lang naman talaga eh. Dahil karapatan yun ng tao. Kung ikaw isang pangulo, dapat ikaw yung role model, di ba? Paano ka sundin ng tao? Ng nasasakupan mo? Kung hindi mo gagawin yun muna sa sarili mo. Ang naturang petisyon ay isinampa ng United People's Initiative or UPI na iginiit ang karapatan umano ng publiko na malaman ang tunay na kalagayan at kalusugan ng Pangulo. Yes, correct. Dahil may karapatan tayo, lalo na tayong bumoto sa putang inang gago na Bongbong Marcos na to. Kung ano ba talaga ang kalagayan niya ngayon. Dahil ulitin ko, dahil nasabi ko na to sa una kong vlog, hindi biro yung isang tao na nagsasalita ka sa harapan ng maraming tao, nagsasalita ka sa harap ng media, na feature ka around the world, na ikaw tumutolo yung puting white powdery substance dito sa ilong mo, nagnganganga ka ng dugo. Ibig sabihin nun, may problema ang iyong kalusugan. At may karapatan ang taong bayan na malaman iyon. Dahil kung hindi na fit si Bongbong Marcos, kung may karamdaman siya at hindi na niya kayang maglingkod pa sa taong bayan, which is hindi naman talaga niya kaya dahil inotel ang putang ina na to. Hawak sa leeg ng mga oligarko. Hawak sa leeg ng kanyang mga gabinete na kanya-kanyang nakaw silang lahat. Yung nagsasuffer ngayon, yung mga mahihirap, yung mga taong bumuto din dito at isa na ako dyan. Kaya ako nag-iingay dito. Nagiging kritiko niya ako ngayon dahil binuto ko siya dati dahil akala ko bagong Pilipinas ang kanyang ipapamalas. Putang inang yan. Ibang bagong Pilipinas pala. Bagong Pilipinas, kaban, ililimas ng putang inang to. Tumakbo lang pagka-presidente sa utos ng mga oligarko para yung mga oligarko din magkamkam din ng pira sa kaban ng bayan through mga major projects like dyan sa mga flood controls na yan, sa infrastructures projects, lalo na yung kanilang mga smuggling na mga tawag dito, businesses. O ngayon, ano pa? Yung mga ginagawa ng mga oligarko.
Nagkagulo lang dito. Nagkagulo sa Middle East. Wala pa nga ha. Nasa inventory pa sila ng kanilang langis. Hindi pa sila nakabili dito sa ibang bansa, lalo na dito sa Middle East. Nagtaas na sila lampas hanggang ulo ang presyo. Doble kaagad. So hindi ba yan panggagago? At walang magawa daw si Bongbong Marcos na pababain ang presyo? Meron. Presidente siya eh. Nasa kanya ang kapangyarihan. Pero dahil si Bongbong Marcos ay isang lame duck president, isang hawak sa liig ng oligarko, talagang wala siyang magawa. Hayaan niyang magtampisaw ang mga oligarkong negosyante sa Pilipinas ng pera, tapos manlilimahid gagapang sa hirap ang mga pobreng Pilipino. So ngayon, dito, sa kanyang diputang kalusugan na ito, na sana matsugi ng animal na ito, ay sabi ng palasyo, wala daw sapat na basihan. Yung yung hiniling ng taga-UPI na to na magpa-drug test at maglabas ng medical bulletin si Bongbong Marcos. Paano maging walang basihan? Sabi ng, of course, si Chaka Clear, ang kanilang pagtahol dyan sa Malacanang. Nasabi ni Chaka Clear, malinaw daw na walang batayan ang naturang petisyon. Ang nakabatay lamang anya haka-haka. Hindi yun haka-haka, Clear Castro. Hanggat hindi magpa-drug test si Bongbong Marcos, na kung saan sinabi niyang kanyang kapatid mismo na adik ang kanyang kapatid mula pa noong bata pa. Hanggat hindi siya magpa-drug test, hair follicle drug test, hanggat hindi ninyo ilabas ang kanyang medical bulletin, hindi maaalis sa mga Pilipino na talagang si Bongbong Marcos ay walang kakayanan talaga. Inutil pa sa lahat ng inutil ang putang inang ito. Walang alam. Basta sinabi lang niya, ito ako, magsasalita siya sa kung saan saang mga travel lang. Ang alam ni Bongbong Marcos bilang presidente, magsasalita doon. Tapos kasi may mga siya doon eh. May script siya. Pero pag ini-interview siya ng one-on-one, gagaya nung doon sa Australia, na nasita siya doon ng Australian journalist. Wala na. Ang alam lang ni Bongbong Marcos, trabaho niya sa Malacanang, magparte, magbanda, mag-inom, suminghot ng kanyang paboritong white powdery substance. Yan lang. Minom ng alak, kumain ng masarap, na mula sa taxpayers' money ang kanilang ginagastos. Parte ng parte si Lisa doon eh. Kaya si Lisa din nagiging palaka na din yung tiyan, nabutod na din dahil sa kakalamon sa pera ng taong bayan. Sila yung nagbe-benefits. So kung walang basihan, ilabas ninyo, kung haka-haka mo lang yun, maglabas kayo ng hair follicle drug test or magpa-drug test si Bongbong Marcos at maglabas kayo ng medical bulletin ni Bongbong Marcos na magpapatunay na talaga siya ay fit ang kanyang health. Huwag yung puro salita lang kayo dyan ng salita. Malinis si magaling si Bongbong Marcos, naghahamon pa na mag-jogging. Putang ina mo, Bongbong. Hindi jogging ang kailangan ng taong bayan. Magtrabaho ka. Dahil binoto ka namin, tumakbo ka, nagpapili ka para magserbisyo sa bayan. Hindi para mag-ngingiwi-ngiwi, magdudruga-druga dyan sa sa Malacanang. Tang ina mo. Walang hiya to.